blue, na green. So, it's okay. So, at least na progress. Daw mo, na progress. Na-slide mo. Praise God. So, I would like to acknowledge ang effort sa atong mga kaigsuunan nga kagahapon at pang Friday sayo sa buntag nag-anhin na sila diri para magpintal. Walang instruction po sa tagiya is off-white. Right? Kanina hinangan para kung may inspection sa kuan DepEd ba or sa DepEd ba. So, more gini kasi ng colors sa school. So, praise God sa mga gigamit ni Lord, no? In terms sa finances, in terms sa time, in terms sa effort, wala gina it's not in vain in the eyes of God. So, salamat sa mga kaigsuhan nato, sugad pa itong Friday, kagahapon, nagtinabangay yun, and diri pagid ang nakaya, diri tay lalim. 2 days ba yan trabaho ang ibabaw alone. No, dili siya basta-basta. Abi na kung ipang-taplak ra na diha. Dili ay mga isuon. Then, we are using hardwood. Ay kanang ipang-putol diha nga kuan nga kahoy mo na gigamit. Tapos, season pag yun, gabi na kay kaugagahit. Pati ang mga lansang, mga baligod, saka kuan sa kahoy. Ano sa ba na kahoy? Mahogany. Mahogany. So, praise the Lord sa mga nag-map diri. Pasensya kung na-slide, wala pa ganyan na siya gi-scrub. O dili na lang ka mag-scrub. No? Kaya ako mga heels diha. So, be careful. Or na-enjoy ang mga bata o mga nagdula sila sa chair nga gamay. Basta happy sila kay kagabi. Kaya grabe overtime yun. Nag-in-overtime may no, pero diri lang yung taman ang nakaya. Hopefully, this week, mahurot niyo diri. Then, praying for more suga. So, according sa atong admin, 12 pa daw kabuk ang dapat i-put up. Pa daw dirihantod nga kanang siga na gid kayo ta, no? Praise God. So, salamat sa Ginoo sa tanan, and still generally gihapon namo that if you have more time, extra time actually, no? Usually sa Friday na ana, Saturday. Then, labi na din sa last week, pinahanglan din na mo ang kuan manpower kay maabot ang atong Mindanao head or Mindanao Operations Director with our Mindanao Operations Admin, si Pastor Silver and Pastor Sedel, together with their son, si Pastor Ivan, sa February 21, that's Friday. So, na-mentoring nga ikahigayon diri sa church. Praise God, bago pa ta namalhin, pero cater na ta o provincial-wide nga mentoring, no, apil ang Kibawi, Don Carlos, Maraman, Quezon, Valencia, o Malaybalay. So, mga leaders and workers this coming February 21. Then, i-announce na ako daan February 23, that's Sunday, that's last day of the month. I encourage all of you kung pwede lang ito at mga kapamilya because it is indeed a privilege, no, na mabisitaan ta sa atong Mindanao Operations Director and siya pagid ang mag-share sa pulong sa Ginoo. Let's get wisdom. Let's get wisdom from the Lord sa atong Mindanao head. Praise God. And kagaina, nalipay lagi ko kay while nag-devotion piniri kagaina, naka-mention si Sister Weng na somebody nga mga common friends iniingon nga kay daghan gid interest diri nga place, no? This is sabi ni Albert, secret place in the city. Nobody knows what na kaya tangan ni Ate Mars, pero wala may kinakapansin diri nga lugar, no? Pero daghan na gyud mga nag-ay diri nga mga Christian organizations nga gusto biday pud sila diri. Napoy somebody nga ate in the Lord nga ana siya nga naunhan man mininyo. Wow, sa asa naunhan. So naunhan daw sa place. Wala kay mi kabalo nga kung ano ni giparentahan ng connections lang gid no. And that is because dili na kanang binuhat nato diri nga mga leaders. It's the work of God.
Diba? Nag-ingon siya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9. No eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has in store for those that love Him. Himog ba man nato si Lord? Praise God, no? Because of the love of God, di ba, ang kita niya ani diri nga David. And the Lord doesn't want us na mo live lang of mediocre. Anang kuan lang ba? Nalang sa tunga-tunga nga pagkinabuhi. But the Lord wants us to excel. No? The Lord wants us to move forward nga katuing the best na place nga gusto niya ipaabot sa atong tanan. And that is because of the love of Christ sa matag usa kanato. And speaking of love, isa excited gid karon nga bulan. No? I'm sure isa gini sa mga ka-excited nato, no? Permi gid ako madungog kang Pastor Beth, nga moingon gid siya sa mag-asawa, please i-date ninyo inyong asawa. Last year kasi nakahindom-dom nga naay couples night, and then nag-encourage pa gid si Pastor Wayne taga-igaluhin ninyo inyong mga asawa, no? So grabe na. Ibukad ang heart sa mga asawa at nga time. Karon wala naman sila, no? I still encourage you. Pero it doesn't mean nga mo gasto gid ka. If you can cook sa balay, then cook. If you can afford Roadhouse at 1,999 per head, nangandoy ko ana. Nagpudong-dong si Ma'am. Pwede na po kay 4,000 pagduduhan o. Hallelujah. Pwede na lang nag-duha ka sa akong nga bugas ba? Pwede bugas na lang. But anyway, so salamat sa Ginoo for that. And, excited ang tanan. I-prepare po nato na siya because we do not celebrate Valentine's Day, we celebrate God's love every day. Amen? And because of God's love, mga igsuon na ay mga dipaabot ng mga tao din sa atong dapit. Salamat sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Let us welcome our VIPs, our very important people for today. Miss, I hope mabasa na ako ang iyang, ma-pronounce na ako correctly. Jedlini Guijardo. So, thank you for coming to invite nila Mama. And then, we also have Kim R. Yuto. Invite Mr. Angelo. Praise the Lord. So, salamat sa Ginoo sa life ni Angelo. And then, we have Mayet Magbanwa. Ikaw sa manini mo, Johnny? Igagaw, wow! Mayet Magbanwa, Mark Daniel Magbanwa, and Mark David Magbanwa. They are from, taga-Balan siya si Ma'am Mayet, pero nagdako na daw niya siya dito sa Bicol, particularly sa Camsor. So, mga Tagalog na sila, mapapasabak tayo. Ito ngayon, hallelujah, hindi ako marunong mag-Tagalog. No, pero makasabot lang, Ma'am, diba? Okay. So, please forgive me. Bakit ikaw kayo mag-Tagalog ang mga Bisaya? Depende na gina. No, ang mga accent natin, diha. But anyway, is you ready or andang or excited sa word ni Lord for us this morning? Amen. Praise God. So, salamat sa mga notebooks na ready, oh. No? Ano naman itong mga notebooks, mga notes? Some of you, di naman mag-notebook, mag-screenshot naman lang. Let us pray. Father God in heaven, thank you for another opportunity, Lord God. Another, Lord God, higayon nga nagka-gather in this place. For bringing our footstep into this place for one purpose, Lord, and that is to glorify you. That is to honor you and to magnify you sa among taliwala, sa among kasing-kasing. Father God in heaven, open our hearts today as we talk about you, as we talk about Jesus, as we talk about the moving of the Holy Spirit. Have your way in this place.
Open our hearts, our understanding, Lord. Madawatan na mo ang among portion today. Mugawas mi ani nga room nga naay kalinaw, naay kalipay, naay kadagaya. Lord, mugawas mi ani nga room, Lord God, na dili empty-handed, but puno sa imong presensya, O God. Salamat, Ginoo, walay laing matuboy nga pangalan, and that is only the name of Jesus. Even ako nga mag-share sa imong word, Lord, pakabaluti sa imong balaan, naghamili nga dugo, Lord God, and only you be seen in my countenance. To God be the glory. In Jesus' name. Amen. And amen. Praise God. Still, we are in line sa atong theme, no? Or tema, karon nga kabuntagon, or this month, which is Christ is the answer, building stronger relationship. Then ang akong i-prepare nga word ni Lord is in Bisaya. No? So read with me. Read with me. Sa ating mga mata lang nato. Okay? So, mga taga-Roma, Kapitulo 12. Versikulo 1 hangtod, versikulo 21. Pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma, likayi ang dautan o hukti ang maayo. Paghigugmaay kamo pag-ayo, ingon nga mga igsuon diha kang Kristo o pagtinahuray kamo. 11. Ayaw kamo pagtapol, hinoon, pag madasigon kamo diha sa Espiritu o alagari ang Ginoo. Pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailog kamo diha sa inyong mga kalisdanan o pag-ampo kanunay. Pagpaambit kamo sa inyong isip ka magtotoo nga anaa sa kawadon o dawata sa inyong balay ang mga dumudoong. Pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya o dili tong luhon. Paglipay kamo uban sa naglipay o hilak uban sa naghilak. Angaya pagtagad ang tanang tawo, ayaw kamo pagpagarbo kundi dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo pagpakamaalam. 17. Kung buhatan og dautan, kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo, kutob sa mahimo, pagpakigdait sa tanang tawo. Mga higala, ayaw kamo panimalos kundi itugya hinuon kini sa Dios. Kay nagingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nagingon ang Ginoo. Hinoon, sumala sa giingon sa kasulatan, kung gigutom ang imong kaaway, pakana siya. Kung giuhaw, paimna. Kay sa paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Verse 21. Ayaw padaog sa dautan, hinoon dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. God bless the reading of His Word. So, tangan akong ibasa sa Romans chapter 12 verse 9 to 21, it's all about love in action. So, di ba, permi naman tayo makadungog nga makadungog ta ba nga works is greater than action is louder than words, no? Action is louder than words. Yes, it's true, di ba? It's true. Action is louder than words. So, katong ako mga gipang basa, mga to'y dapat din natong buhaton. Isip mga Kristohanon, isip magtotoo ni Jesus, isip mga followers ni Jesus. Action din nato ang gugma. Dili lang tamang tamong ingon, I love you, pero wala tayo gibuhat. Dili lang tayo tamang tamong ingon nga, uy, love ta ka. Kanya, ano naman dayon? Give me my money.
Di ba na may tulaan na, give me my money. Love taka. Love ko di mo? Oh, but I need cash. Anyway, love in action. Still, in line sa atong tema this month, how to build stronger relationship. Ato ako mga akong gipang basa sa Romans chapter 9, chapter 12, verses 9 to 21. Mo to ang mga, kung ato itong isa-isahon, ikinabuhi, sabton pag-ayo, maato yung mga pamaagi para ma-build ang stronger relationship sa matag usapan nato. But nala ko i-cite nga lima para ma-squeeze. No? So, how to build stronger relationship? Of course, uban yun si Jesus. Because ang atong theme verse is 1 John 3:16. No? Kaya si Jesus ang atong pinaka-example. Okay, number 1. Do pa di ay. So, how to build a strong relationship, no? Stronger relationship sa mga couples or sa mga mag-uyab or sa mga best friends. Di ba na may kitawag nga? Couple goals, best friend goals, friendship goals, di ba? Unsa may mga couple goals ninyo? Unsa may mga friendship goals ninyo? Unsa may inyong mga classmate goals or sibling goals, family goals? Na may mga inana. A goal na ako this year, inaani ang mahitabo sa akong family. Among goal sa akong barkada, manglaag mi, mag-beach mi, kay puro ra drawing. No? I-drawing na lang po nato ang atong pagligo ng mga inana. So, naay mga goals. But, ito ko love month mang podkaron. Let's talk about relationship goals. So let's talk about relationship goals. How to build a stronger relationship. Una, our relationship with Jesus must be our top priority. Amen. Dili relasyon nimo sa imong asawa or bana ang top priority. Dili ang relasyon nimo sa imong uyab ang imong top priority. Dili ang relasyon nimo sa imong pamilya, sa imong mama, sa imong papa, sa imong mga anak. Dili ang imong best friend ang imong top priority. Because whether we like it or not, gakahitabo ni siya sa atong society nga dili si Jesus ang top priority, mga isuon. And delikado, no? Delikado kung dili si Jesus ang top priority sulod sa couple, no? Sa relasyon sa couple, delikado gina. And then, kung single ka, pag dili si Jesus ang top priority nimo, ang imong relasyon wala gid nakaangkla diha kay Lord. Masingkin sa na lang imong uyabon. Singkin sa na lang imong chatan. Aking imo ni niya kay mag-say I love you na siya sa imo amo naging siguro ni. Wala pa nimo siya nakita in person. Kung nakita ko nimo siya in person, uyab na ka, mag-date ka, wala po ka sa Lord. Ano man? Di ba dito niyo ubalan yung uyab din? Diba? So actually, there's a big role po sa atong parents. Sa atong mga parents. Let's pray sa atong mga kabataan. We don't want our children na mapadulong sa mali na relasyon. We want the best for our children, right? So it's also our responsibility. Yes, in the past, kita naapo dili wala na insakto ang mga relasyon in the past, but we don't want to happen again sa atong mga kabataan. That's why i-instill nato unang-una sa atong kasing-kasing, no, bilang individual, that our top priority gid sa relasyon si Jesus. Mo-flow dayon na siya sa mga anak. Mo-flow dayon siya sa outside world. No. Amen. Agree ba mo? That is also our order sa kinabuhi. Diba?
Si God, atong self, family, ministry, kalima na gaya ng mga trabaho, business, isa pa, eskwela, kalima na. Pero ang pinaka number one yun, dili gid dapat ma-disorder kay magkaguliyang gid ang kinabuhi pag si Jesus ulahi. Pag si Jesus nara sa number 2. Pag unahon ang family, pag unahon ang self, pag unahon nimo ang imong business, ang imong job, ang imong eskwela, pero si Jesus na ulahin na. Jesus should be our top priority. Praise God. So, mga igsoon, klaro na, no? Klaro sa atong tanan. Kay kabaluta, pag si Jesus gali ang magdumala, right relationship yun. Right relationship ang ihatag niya sa ato. Dili ta niya pasagdan nga mga direkta sa wrong na relationship. Na ako'y mga sisters, nga ako mga siblings, nga yes, nangalagad sila sa Ginoo, and top priority gid nila si Jesus sa ilang relationship. Although nagkaroon sila og mga karelasyon, ang ilang mga karelasyon sulod sa simbahan. Tapos, nagbulag, ang naminyuan, mga sulod na po sa simbahan. So, nainingon sa ako, pa-painful, ana, uy, na makita niyo sa lain ng iyong ex. Something ana, no? Pero gi-endure sa akong mga manghod, grabe. Ako nagiging ano, gusto mo mag-move on? Ano mo dili sa Valencia? Okay, pero dili po na ako kaya biyaan si mama. Kaya si mama na lang, wala naman po kay papa. So, dili na kaya biyaan ng akong mom. So, sila na dito tulo, all the single ladies na sa Butuan. And nakita na ako sige pang interview, kumusta man? No, still, si Lord yun ang ilang top priority. And they're already, kung ako 44, Miai is mag-40 na siya, si Cray, 38. Grabe. So, kung makita ninyo ako mga sisters, lugayan na namin yun, no? Because ang top priority, si Jesus. Nga, no? Walang ka ba? Hindi ka matarantar nga, 40 na ko, ala, 21 ako, ako'y uyab. Oh, grabe. Walang ka ba? Kaya no, they know where they stand. Ang nagi ko, ako na ninyo ko, 30 years old. 30 years old. So, pag 13, medyo, crucial na. Actually, medyo nakaba-kaba, naghihapon ko anak na time. Abot sa point nga, nag-propose mo ko niya akong ex-good, akong uyab nga, at 27 years old. Di ba, usually pag 27, mo na magina ang lingod, pang settle down. Pero feeling ako, bata pa ko adto. So, siguro, dili pa ko ready sa 27. Abot na lang ang 30, wala naman nag-propose. Diba, anak ko? Saan na lang ni Lord, basta nagig ni madayon. Pero kami naghihapon sa akong uyab. Ako na Lord, wala naman sa... Ako'y nangitag pa. Nakabahan si auntie. No, nakabahan kaya dito. So, wala ako, dili ko sama sa akong mga sisters, so nakabahan ko na, istorya ginamit, some of you kabalo din, no? Kasi ako gibuhat para mo-propose siya balik sa ako. Nag-watch me og movie together sa akong laptop, The Proposal. The Proposal. Then ako din siya nakasabot ka sa imong gitanaw. Sa bulok. No? Yeah. Kasabot ka sa imong gitanaw, sir. Siya, Sus, gusto naman din si auntie og ring. Hindi man siya gusto og kanang dili tagaan og ring. Nilingid ko. Gusto dapat na yung ring. Sus, ring naman di ay. Nagpalangan-langan pa nun. Abot mag 30. Alam nga, itong 27, wala may ring. So, gimmick sa agad. Sabi daw. So, nagkatawa ang mga smile. So, bitaw, medyo dikabahan din bitaw ko But still, pag abot sa marriage, ako din gisalig sa Ginoo. Kanya niya, Lord, sakto na gini nga lalaki, Lord, ha? Nagini atrasan, Lord, maluoy ka. Ikaw din ang kasal sa amo, ikaw din ang mag-plaster sa amo. And yes, Father. No? So, na-plaster yun.
na-meet tanan mga needs, financially, materially, physically, emotionally, mentally, tanan. Kay gitugyan gid ako sila naniguro gid sa ko, no. Dili lang taman sa uyab ang akong pagpaniguro. Pag-abot gid sa pagminyo, ipaniguruhan gid ko na ako. Pero medyo ni kabagid ko gamay. But ang akong i-share karon walang kaba. No, Jesus should be our top priority. So, amen. Kakingon sa imong katapad, kung nakikatapad, Jesus must be our top priority. Sure na? Sure? No? So, dili ka mahadlok sa mga singles. Sa mga naana, of course, actually i-cultivate kasi Jesus should be the center sa mga naanay karelasyon. Sa wala pa, please, siguraduhan yun niya si Jesus. Number 2, our kindness and generosity are love made visible. Sa mani, ang atong pagkamaayo, no? Even our act of kindness, ang atong pagka-generous, ang atong pagkamatinabangon, pagkabuutan, ang atong pagkamatinabangon not only sa atong brethren, but even sa mga nanginahanglan outside. Mo na siya ang gugma, no, nga made visible. Dili lang tama nga gihigugma nato ang atong isig ka tao, pero dili makita. Dapat makita gid siya. Nag-ebidensya ba nga gihigugma gid nato? Sayo nagihigugmaon ang mga nasusunod sa church. Di ba? Ang kaubanan nato sa church sayo na tayo in love. Na pati mga pabeso-beso, no? Mga hug, di ba? Mga na atong kanang way of appreciating our love to each one of us. Mo man ang atong ginabuhat. But you know what? Gusto po ni Lord na mo extend ta outside. We are not created to be in just this four corner of this room. Sa sulod lang sa simbahan. Dili lang nato tamang ipakita atong guma. Even those people nga in need, those relatives nga in need, balik naman. Sige na magpangutang mo, may bayad-bayad. Kaya pa ba na ako na ihugmaon? Labi nyo na, anak? Sige pangutang. Yung may bayad. Kaya ba higugmaon? Amen. Kaya? Kakayanin? Kakayanin. No? I have a sister in the Lord nga ganun ginamutang sa iya. Siguro kay sa iya pong itsura, portahan kay siya dating naman po siya negosyo. So, dili po siya po ang type nga pag may mangutang sa iya, di po kay siya katangi, kay dali na siya maluoy. Ya, milyon-milyon na ang mga nangutang sa iya, ang uban, dili mang bayad. Kung Diyos ko, Lord, milyon. Pag naalagay, mangutang sa ako, 500 or tuwan nga. Pag di mabayaran, uy, kasayang sa 500, uy, kasayang sa 1,000. Ayan, mga millions yun. 400,000, 500,000. Unya, kay na-win man niya. Na-win man niya sa church. Panagid siya nga, mas kwartahan pa sa iya ang nangutang sa iya. No? Hindi na sa church, pero dili mo bayad. Pero tungod kay sa iyang love, no? Di kaya bigyan. Nga makigmingle ana nga tao, nga mas kay pagdaghan unya kapuyan biya pag kanang unya na ka. Pero di kaya niya igsuon. Di kaya niya, no, na-win niya sa church. Uban sila magdahig, magsimba, pero nakiutang sa ako. Pinumdumi. No? Pero, no, grabe ang iyang, no? Kayong nga love, no? Wala siya nagtanaw sa physical, but she's looking into the soul of that person. Mas importante pag gihapon ang kalagana ng tao. Amen. And also may nag-udyok sa iya, love. Okay, kung wala kayo paghigugmaan ng tao, dili lang it's not just about utang, ha? I remember with due respect sa family diri nga katong time ni Angeline nga na-pass away na si Angeline and somebody is sa iya nagpatay na napriso.
Kung si advice ni Pastor Ana to Pastor Beth, then Pastor Beth to Kuya Elmer and Ate Jenny, forgive that person para naamoy freedom sa inyong kasing-kasing. And it's so hard to forgive somebody na nagpatay sa imong anak. But because the love of Jesus naa sa ato, kaya nila i-forgive. It's so hard. It's so hard yun. But they obeyed. They obeyed the Lord. They obeyed the leaders. Wala ko sayod sa exact words niya ilang yung istorya. But they say, we forgive you. We forgive you. And that's the real love. Pag mabati nato ng klase nga guma, abot ba ta sa punto nga mga tao na nag-betray sa ato, no? Mga tao na nag-betray sa ato, kaya ba nato sa libumaon? Dapat na ay evidence, visible siya, so that awaton punta sa mga nag-look up sa ato. Amen? Amen. And that leads us to number 3. Forgiveness is the best form of love. Kinsay mo disagree. Makasasala ta, pero sa gibuhat ni Jesus, sa gibuhat sa Dios Amahan ni Jesus nato sa cross sa Kalbaryo, no? He obeyed the Father. He obeyed the Father because of His love sa ato. Willing siya na namatay sa cross sa Calvary para lang mapasaylo ta. And that's why we can really say forgiveness is the best form of love. If you want igsuon na masin natin ang the best form of love, pasayloa siya. Inana kadako ang iyang gibuhat nga sakit sa imo, dilit kaya pasayloon. Sama ra gyud gihapon tong giingon ni Arnold Fong. Sana kahinumdum kang Arnold Fong. Ate, pasaylo manggali. Pasaylo manggali si Jesus sa ato, ikaw makaha. Yan niya si pastora. Daghan kay siya mga tattoo diri. No, kay daghan na pud siya mga I don't know, minsan wala man ta kakita. But they say, no, daghan na siya gipangpatay, drug-addict siya, makita man pud sa iyang physical. So, yan ay diabot sa point, kinanghilabot siya sa church, ipang-ablihan niya mga bag sa mga leaders, nakita ni pastora. Ano nanghilabot man ka sa mga bag, diha? So, pasayluan na lang gudguti. Jesus manggaling, ipasaylo, ikaw makaha. So, ginaan siya. So, yeah. Kinsa man ta nga dili mo pasaylo. Kasi Jesus magina nga tong pinaka-top priority, pinaka-role model sa tanan. So on, pasayloan na siya. Please tell your heart, yes, Lord, dili pa kaya karon? Dili pa kaya pasayloan karon? Why not pray to the Lord? Dili man siguro, dili pa pud gusto si Lord nga dili ta mo pasaylo sa atong isig ka tao. Yeah. Because mo gina iyang gibuhat to be an example for all of us para awaton nato siya. So let's pray to God na Lord, I know nga they say time heals. Unsa man nakadugay nga time? Kung ang atong sumbanan is ang panahon na gyud makapahilom sa sakit sa akong kasing-kasing. Unsa man na kataas ang time na imong gusto. Ito ra may nagbuot ana. But allow the Lord, allow the Holy Spirit to touch your heart today. To touch our hearts. Nga dili kita ang magbuot sa atong timetable, but the Lord. Ay kung si Lord pwede unya, pwede ugma, pwede pagawas nato ani nga room o naa may mga nakapasakit sa ato, forgive them. Let's forgive them. That's the best form of love. Amen? Amen. Praise God. Number 4. Our pure love
allows no room for jealousy. Kanang tinuod nga paghigugma, walay luna sa ng mga pagselos-selos. Na magselos man ka. Dili lang siya in terms sa relationship, but even sa relationship sa pamilya. Ang manghod maselos sa ate, ang ate maselos sa manghod. Ang bana maselos to somebody. Ang asawa maselos to somebody. No? Pero kung natin pure love, wala gilo na ang jealousy. Kisa may selosa din. Yung nga, pagka na magselos, kay mo man na ang measurement nga love, gid na ako ang tao. Napalingan nga, wala, ano, maka nagselos, ay, di ko ni mo love. Nahan ko siya, silos-silosan. Ano, maging anak man. No? Mo na ang standard sa world. Do not conform to the pattern of this world. We do not conform to the pattern of this world. We conform to the pattern of Jesus Christ. Itong pure na love. Wala'y mga pagselos. Wag ikaliagin. Selos-selos diya, pastora? Siguro ni Ami gamay. Sa una itong mga younger years, siguro. Immature. But the time that I know the Lord deeper and deeper and deeper. That's why, top priority nato si Lord. Kaya pag mag-ilhan nato si Lord, wala gilo na ang jealousy. Wala gilo na ang unforgiveness. Wala gilo na ang kanang pagkahakugan. No? Wala gilo na ang dili pagbuhat o maayo sa atong isip ka tao. Pag si Jesus, gina ka itong top priority. So our pure love allows no room for jealousy. So ako man ako pag-elaborate ng pagselos-selos. No? Walay mga selosan nga anak sa Ginoo. Amen! 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 Praise God. Salamat. Praise the Lord. Number 5. Our relationship in the church are meant to be strong and real. So on, ang atong relasyon sulod sa simbahan. Nalipay ba ta nga taga JIL ta? Nalipay ba ka nga nagpasilong ka diri sa JIL? Because I know not all of us are JIL people here. Labi na sa mga taga CMU, kay kanang nasa like other churches and sa JIL sila nagpasilong. And sa atong mga bisita, nalipay ba mo nga naamo karon ni simba sa JIL? We consider this as a family. And we are building a strong and real nga relasyon. Dili plastikan, igsuon. Anong tinuuray nga pakigrelasyon? Tinuuray nga happy ka for, I'm so happy for you. Kay grabe nilang mo, gid ang imong business. Di kayo ano, uy, grabe nilang mo, gid ang imong business. Ako ano sa pagkaon? May kanaod ka ng, dili lang kayo siya mga kuan yun, mudato pag-ayon. We don't do that. Diba? Diba? Atong gibasa kagaina, kung happy siya, happy po ka. No? Kung nasubo siya, masubo ka tungod sa iyang sitwasyon, but we pray for that situation. O ganyan, hindi ta maselos. Kung naipang prosper si Lord sa sulod sa simbahan, ato ka sa investigaron. Ano ni prosper ka? Ano na dato ka? Ano ni-excel ka sa school? No? Nga nang taas kayo yung faith sa Lord, mas nagdagan kag pagsulay sa kinabuhi. Kung sa nahitabo, atong investigaron kaya, kung sa nahitabo sa ilang life, it's because Jesus is their top priority. That's why we can say nga tinuoray gid ang atong pakigrelasyon sulod sa simbahan. Praise God. Praise the Lord. Mo na atong gina-build diri. Dili nga kadang plastika nato nga pakig himamat. No. We don't want that. Maklaro man nato kung nagplastikay lang ta. Kay dili gid malipay si Lord ana. Dili malipay si Lord. Og mi-speak ang Holy Spirit sa imong kasing-kasing ana. Kaoy.
dili maayo ang imong ipakita sa imong isip kay igsoon. Pero pag tinuoray igsoon, overflowing ang imong love to the point nga muhatag pagita og mga pag-ampo for that person. Nga kanang i-bless siya sa Lord, di ba? Kung di ba sa gayon nga Lord, i-bless siya hinuon pag-ayo kung naaman sa sunod sa family, sa church, sa ministry, sa atong circle of friends nga kanang gipasipad-an ta or kanang gibiay-biay ta, instead of mubalos kung naatay gugma, we speak blessing. Na i-change ang Lord ang iyang kasing-kasing. It's because that's the will of God sa iyang kinabuhi. Dili po musugod si Lord nga maalaot ang iyang life. That's why, mga igsoon, let us create an atmosphere of harmony sulod sa simbahan. Amen. Tinuray ba nga gilagwi mo ang imong katapan, ang imong nasa likod, tagliniha daw, be? Pakiingon, I love you with the love of the Lord. Praise God. I love you with the love of the Lord. You know what? Each relationship is not perfect. Igsoon kada relasyon sa mag-asawa, relasyon sa panag-uyab, relasyon sa pamilya, relasyon sa church, dili perfect. Even here sa JIL family, walay perfect. Kinsay perfect? Si Jesus lang. That's why, igsoon, we always acknowledge Jesus sa atong kinabuhi. Kay siya lagi ang makapahimo nga perfect, no? Sa ato. No, there are times nga happy ta, there are times po nga subot ta, sulod sa church na, ha? But one thing for sure nga dapat is na si Jesus sa atong kinabuhi. So again, our relationship in the church are meant to be strong and real, like gold, real, dili fake, real, igsoon. No? Dili kuan kanang tigpakaaron ingnon lang but tinuod yun na happy ka nga naay mo igsuon diri, happy ka nga nisimba siya, happy ka nga tapad mo, happy ka igsuon nga nagkahimamat ta sa matag usa. Amen? Amen. Praise God. So above and beyond all other consideration, mga igsoon. Diba? Most important thing of all, ang pinaka-bottom line sa tanan, no? Ang common ground nato sa tanan, no? Diba? Fundamental element, no? Tanan. Above and beyond all other consideration, Jesus must be the center of our relationship so we can create an atmosphere of harmony that will glorify His name. Mo naman natong tingtunga nga mahimaya si Lord sa atong kinabuhi. No? Kung kana nga relasyon wala na himaya si Lord, undani. Sa mga singles pa. Pwede nga undangan sa mga couples. Kung kana nga relasyon wala na himaya, cultivate it. Pray for it. The Lord will do miraculous things sa iyong relationship. Amen. We want harmony and we want to glorify the name of Jesus. Let us all stand. Anak din na sa dagan namin. Gusto niya pa na siya. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Do we learn something today, mga igsoon? Amen. That is how we build a stronger relationship sulod sa simbahan
Diyos kami patawarin. Diyos kami Patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumaong. Let us worship the Lord with the song. Yes, Lord God. Diyos kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa amin. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa amin. And all the people of God will sing, pag-isahin. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pwede ba niyo maibot ang aming right hand? Sing, Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari One more ka time. sa aming With your right hand onto your chest, pag-isahin mo. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Yes, Lord. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Yes, Lord, as we put you, Jesus, as our top priority